na cameraman ng ABS-CBN, partner, nakalain mo ba naman, sabi niya, nabubuyoy ka na naman, Doray. Talaga lang, Jim. Nakamonitor siya, partner. Nakamonitor News talaga. chief. Oo, habang siya ay pa-north. May coverage pa-north. Oo. Parang ano nga siya, news chief at prono chief. Diba? Pronunciation mo, lagot ka kay Jimmy. Magandang umaga sa iyo, Congressman Francisco Paulo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Makibilita tayo, partner, dahil ang Kamara kasali din sa mag-iimbestiga dyan sa nangyari sa mga basketballista ng Ateneo. Kayo muna po, and many other issues pa. Ano po? Congressman, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Good morning. Ano pong usad nung investigasyon? Kailan magsisimula yung investigasyon ng Kamara kaugnay dito sa nangyaring trahedya sa Ateneo basketball team? May na-file na po si Congressman Valeriano under his committee for Motopropo inquiry. Pero wala pa pong date. Siguro malalaman po natin tomorrow sa special session po ng Kongreso kung ano po yung latest na developments doon. And what do you want to know? Kasi marami na tayong alam, kasi marami ng development in the last few days. Congress. What do you think? Saan dapat mag-zero in yung investigasyon ninyo? Remember, this is going to be in aid of legislation. Correct. Kasi mambabatas po kayo, Congressman. Opo. Well, ang dami na po nangyari, no? Parang literal, parang nagkaroon na po ng storm around the story. Pero ang maganda naman po sa Kongreso, sa present construction po ng Kongreso, marami pong dating basketball player na congressman. Opo. So, iba rin po yung institutional knowledge, iba rin po yung experience, lalong mas naiintindihan po siguro nila yung umiikot towards doon. Like for example, si Coach Franz Pumaren, nandiyan si Richard Gomez, nandiyan si Mike D. Ako po, naglaro po ako sa San Beda ng 3 taon, sa San Beda Red Lions. At medyo mas naiintindihan ko rin po yung pinanggagalingan din siguro nung both sides. Opo. Usually po talaga a month before the big tournament like UAAP or NCAA, medyo meron po talagang mas mabigat na klaseng training po ang ginagawa. Para po mapalakas yung camaraderie, yung brotherhood, saka siyempre po yung condition. Opo, pero kung ang pinag-uusapan ngayon, hazing. Sa totoo lang, hindi ganyan ang pagkakaintindi ko ng hazing. Pero meron palang ganong angulo na pwedeng pasok sa hazing, Kong. Siguro maganda pong pakinggan natin yung mga susunod na araw kasi may imbestigahan po lahat yan eh. Pero as far as I know, yung pinagdaanan ko naman po sa karera ko sa basketball saka sa track, hindi naman po ako dumaan sa hazing. Pero mahirap po talaga yung ensayo saka training saka conditioning na pagdadaanan po. Opo, pero kung kapag po kayo ay nag-apply para maging miyembro ng team o yung inyong kakatawan ninyong eskwelahan o universidad, hindi po ba't ang requirement ay kayo po ay talagang physically fit? Siyempre po, number one po na ganun po. Pero usually po, bago ka makarating dyan sa isang school or sa isang team, nasa scout ka na po ng mga coaches eh. Nakikita na po kayo sa isang liga, sa palarong pambansa, sa mga local leagues. May highlights na po kayo na sinasabit ng mga recruitment coaches. So, kumbaga alam na nila. They already know what they're getting when it comes to recruitment. So, more of conditioning, saka ano na po yan, mental preparation and physical preparation. Mas mabigat po yung mental preparation kaysa sa physical sa pananaw ko po. Opo. May alam na po ba kayo kung sinong iimbitahin sa inyong hearing? Definitely po yung coaching staff po ang number one na sigurado po kami na may imbita. And probably some of the players po may imbita yan kasi they were there during the event. What about yung Ateneo? At saka mukhang lumitaw din kahapon yung parang peculiar yung setup na ito palang basketball team ay hindi under sa Ateneo. Kung hindi under sa foundation, parang hindi ko maintindihan yung setup niya, Congressman. Medyo komplikado eh.
Opo. Usually po yung gano'n, siyempre po sa isang varsity team, usually po merong boosters yan. Ang tawag natin sa boosters po, sila po yung nagtutulong-tulong kasama ng mga alumni para po suportahan yung mga sports, yung mga athletes, Parang yung sponsor? scholarship po. Parang sponsor, Usually Kong. Parang usually po sila yung tumutulong sa team kasi hindi naman po Okay. lahat kayang i-shoulder ng eskwelahan. Oo. So meron pong boosters yan from the alumni. Oo. So Parang, halimbawa, hindi naman po lahat ng player may pambili ng sapatos, hindi naman po lahat ng player may pambili po ng supplements. oo. Natural naman po na may ganun, pero hindi pa namin alam kung ano po yung struktura nung Ateneo on how they deal with their athletics as well. Kasi from the outside looking in kung matatanong po ako dun sa eskwelahan ko, mas kabisado ko po. Although, marami pong common na tumutulong sa Ateneo saka sa San Beda po. ng So mga legal. managers. So legal, kumbaga ay alam naman na practice 'yon. Ay, oo. Yung mga, Usually naman po ganun talaga Siguro, ang hindi lang po nakita dito is yung Mother Nature, yung open water. Medyo dun po tayo, yun po yung elemento na tingin ko hindi mo makokontrol Opo, yung kasi the likes, partner, yung mga big time na mga negosyante, natulong yan. The likes of MVP, Opo. Ramon Yan. Ang, The Sis, Razon, si Razon. Razon, Opo, tumutulong ang tama mga po. kanya-kanyang school, di ba? Opo, sa San Beda po si MVP rin. Oo, Sa Ateneo, MVP, tumutulong sabi din po si Yes. MVP. Opo, Okay. opo. So yung mga yan, kasali din yan sa ipapatawag to shed light o wala na silang kinalaman dun kasi sponsor lang naman sila, tulong lang sila Correct. may pakana ng day-to-day activity, hindi na sila, wala na silang kinalaman dun, labas na sila. Ako po sa tingin ko po ang papatawag diyan usually yung team composition. Siguro a representative from the institution, the academe. And yun nga po, baka yung resort owner po or the local government nung lugar kung saan po sila nag-ensayo. Opo. Okay, sige. May target date kayo na kung hanggang kailan tatapusin ito? Baka malalaman po siguro namin, Ma'am Doris, tomorrow sa 9 a.m. special session. Opo. Baka mapag-usapan na rin po. O tamang-tama, dahil nabanggit mo na yung special session, so ikaw ay dadalo sa special session. Sa palagay mo, Kong, ay maraming matatalakay bukas. Nakita ko kasi yung mga issues na nakabitin. Kakayanin Opo. nyo bang aksyonan lahat yan in Marami. one day? O marami, Marami. partner, maraming Okay. nakabitin, Kong. Medyo madami naman po. Madami. Pero kaya po yan. Kung nandun naman po kami buong araw, saka mga third reading lang po, usually mas madali po. Ang nagpapatagal lang naman po is yung second reading yung period of amendment and debates. Pero kung butuhan po, medyo kaya po yan. Mabilis lang. Mabilis-bilis. Oo. Sabi, nagulat ako pa dahil ang dami ko nakita sa listahan. Sabi ko, Oo. kakayanin ba nila ito? Yun lang. So pag third Kaya reading po. na, babasahin lang yan, tapos butuhan, tapos usad. Opo. Okay. Opo. Okay. Ngayon, umaasa ba kayo na magkakaroon na ng kalinawan bukas yung issue naman ng power struggle dun sa mataas na kapulungan sa counterpart ninyo sa Senado, Congressman? Sabi ko nga po sa mga nakarang interview, sana po maayos na yun kasi kaya po kami nagka-special session dahil marami pong nakabinbin na hindi po umusad na mga panukala. Kaya mas maganda po na yung mga kuya sa ate namin po sa Senado magkausap na, magkaayos na para hindi lang po sa ating mga measures na nakabinbin, sa ating mga appointments na nakabinbin. Siyempre po, yung kumbaga yung NBA finals na inaantay po natin yung sa pag-umpisa po ng impeachment trial kasama na rin po doon. Opo. Anong position mo ba doon? Kasi siya partner yung endorser ng isa sa mga impeachment complaints, si Congressman Ortega. Ano po? Anong posisyon nyo doon sa threshold? Kasi ngayon, feeling ko pa na mapupunta sa Supreme Court yan. Partner, ipaliwanag mo. Ano ang threshold? Ano ang magiging batayan? Yung 24 na senador? Aha. O yung 22 lang dahil yung isa ay nagtatago, yung isa ay nakakulong, na doon mo ibabangga yung 2/3? Kasi kailangan mo ng 2/3 for conviction. Oo. I wonder ano ang posisyon ni Congressman Ortega sa usaping yan, Kong? Well, siguro isa po kami na sabi nga po ni Kong Jinky, baka kailangan po nilang tignan maigi na
na ang maging boto po na kakailanganin is 16. Hindi na 16, instead 15 na po. Kasi parang medyo simple math lang naman po kung tinitignan mo from the outside. Hindi naman po rin ako abogado. Pati nga po yung mga abogado namin, tinatanong na rin po yun. Pero parang simple lang naman po yung pagkakaintindi na kung immobilized po yung isa, di babawasan lang po. Yun nga lang, baka magkakaroon po ng question na naman po yan. Sana wag naman po umabot sa ganun. Siyempre gusto po tuloy-tuloy na natin yan kasi medyo bitin na po yung taong bayan. Ang tagal na po inaantay yan. Sana po walang impediment na naman. At Oo. ma-resolve pa po agad yun, yung number na kakailanganin. Whatever. Apo, last na lang, partner. Sige, ma'am. Ano po ang panawagan ninyo doon sa nagbabalak na mag-selfie, nagbabalak na anong tawag mo doon, vlog, at mag-vlog doon sa magiging special session? Kasi parang kumbaga ay kakaiba ito na mangyayari. Well, basta sa tingin ko po pag nakuha po nila yung number o magkalipatan or may madagdag po sa bagong majority, ano na po yun? Moot and academic na po yun. Hindi na po kahit ano pong antics outside of that, medyo parang irrelevant na po siguro. Opo. Kung isa na lang, today ay merong posibilidad na ipipresenta nung mga Duterte supporters yung panibagong testigo, 14 daw. Wow. Kasi may 18, di ba? Correct. O may 14 na meron na namang isisiwalat. Ano po? Hindi naman May po kayo bombshell? pinangalanan sa una, pero marami kayong kabaro nakasali sa pinangalanan. Ano ang masasabi mo doon na merong tuloy-tuloy yung mga expose di umano ng aligasyon ng katiwalian o sa flood control projects? Siguro galingan po nila para mas maniwala po yung mga tao sa ginagawa nila. Hindi ko po masyado binibigyan ng weight, pero nag-o-observe lang din po ako. Siguro kung magpe-presenta man sila, dapat kaakibat po talaga ng ebidensya. May trail po talaga, hindi po yung flip-flopping magulo Umpisa pa lang magulo na Doon pa lang po kay Kong Laila de Lima. Oo. Parang may question mark ng malaki. Tapos nakalagay po doon lahat ng members ng Justice, nakalagay po doon lahat ng members ng Quadcom. Yung mga hindi po BFF ni Vice President, nandun po lahat. So medyo may pattern naman po. So hindi naman po mahirap intindihin yung ginagawa po ng mga taga-suporta. So hindi ka pa masyadong convinced sa acting? Hindi ka pa nagagalingan sa acting? Siguro kailangan pa po mag-workshop sa Going Bulilit ng konti para Gawin mo lilit talaga. mag-improve. Hindi po. Yun na po inabot ko, hindi ang TV. Thank you, Kong. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po, salamat. Mabuhay ka. Si Magandang umaga. Congressman Francisco Paulo Ortega V ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Hindi pinatatanong ko kung nasali siya sa pinangalanan. Hindi kasali siya kasama. si Ortega doon sa unang 18. Yun lang. Merong 14 mamaya. Meron daw additional. Oo. Ma'am, pa-void, sabi nila. Baka sabihin, si Ortega tumitira din Isali yan. Sali yan, oo. Si Ortega ba yan? Ortega Dapip? Parang sino yun? Tirso Cruz Dapip? Ganun ba? Sus Maria. Magandang umaga sa iyo, Boss Deo Geronimo. Ganon din si Boss Jerry Diaz. Magandang umaga sa inyo. Ganon din si Vian Avellanosa, na partner, mga fans natin yan, na nakamonitor sa atin. Pati na rin si Ann Bustamante Calumardi at si Richard Merck. Ganon din si Ferdi Aboga, na nakamonitor sa atin. Kasamang misis. At yung anak niya, happy birthday. Uy, birthday pala. Happy Papag-greet birthday. ng wife and daughter ko, happy birthday. Sabay yung birthday. Happy Mayet birthday. and Andy Aboga, happy birthday. Galing ng timing, no? Swerte naman. Hindi natatiming na birthday nung nanay. Oo.